Mahirap talaga ang maging isang OFW. Magtitiis ng kalungkutan na hindi makasama ang pamilya para sa kinabukasan. Ikaw, naranasan mo na bang magtrabaho sa ibang bansa? Kung ganoon mga kahuanatels, ay tunghayan niyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan niyo ng aral. Sa madilim na sulok ng isang paliparan, nakaupo si Raymart. Sa kamay ay hawak ang isang manipis na sobrang naglalaman ng kanyang pasaporte at bisa. Sa kabilang kamay, ang kanyang asawang si Rose Ann, na ngayon ay nakayakap sa kanya ng mahigpit. Nasa pagitan ng dalawa ang kanilang tatlong anak, sina Marco, Ramon at Anton, na pawang nakatingin sa kanya nang hindi malirip. Mag-iingat ka palagi ha, bulong ni Rose Ann. Ang kanyang boses ay halatang pilit na pinipigilan ng iyak. Huwag kang magbabawas ng pagkain. Dito, hindi naman kami magugutom. Kailangan ko to, Rose, sagot ni Raymart. Ang kanyang tinig ay may bigat na parang bato. Para sa kanila, para sa atin. Huminga siya ng malalim at tumingin sa tatlong muka ng kanyang mga anak. Maliliit pa sila. Si Marco ang panganay ay 6 na taong gulang pa lamang. Si Ramon ay 4 at si Anton naman ay 3. Papa, bibili ka ng laruan? Tanong ni Ramon na nakangiti. Sa sandaling yon, parang may kumakalabit sa puso ni Raymart. Ngumiti siya kahit pa ang lungkot ay naninikip sa kanyang dibdib. Oo anak, kapag nagtrabaho na si Papa, bibili ako ng maraming laruan para sa inyong lahat. Narinig ang pag-anunsyo ng kanilang flight. Tumayo si Raymart. Sinulyapan niya ang kanyang asawa. Inalikan niya ang noo ni Rose Ann. Tumalikod siya at dahan-dahang naglakad papalapit sa pasukan ng eroplano. Sa bawat hakbang, parang may bumibigat sa kanyang mga paa. Ngunit hindi siya lumingon. Kung lumingon siya, baka hindi na siya makalayo. Sa loob ng eroplano sa haba ng flight papuntang Middle East, nanatiling nakapikit si Raymart. Isang pangako ang kanyang binitawan sa kanyang sarili. Hindi na sila magugutom. Hinding-hindi na. Lumipas ang 5 taon. Sa isang maliit na silid sa isang gusali ng Riyadh, nakayuko si Raymart sa harap ng isang lumang telepono. Putik pa ang kanyang mga kamay mula sa kanyang trabaho sa konstruksyon. Sa kabila ng pagod, ang kanyang muka ay puno ng sigla sa tuwing makakausap niya ang kanyang pamilya. Kumusta na kayo dyan? Tanong niya, nakangiti. Mabuti naman mahal, sagot ni Rose Ann. Maraming salamat sa padala mo. Nakabili ako ng mga bagong damit para sa mga bata. Kumusta naman sina Marco at Ramon? Bakit hindi sila sumasagot? Naglalaro sila sa labas mahal. Naglalaro ng bola. Si Anton naman natutulog. Sige, ingatan mo sila ha. Mag-iingat din ako dito. Ako munang magbabayad ng kuryente. Huwag kang mag-alala. Masaya si Raymart. Tumatawa pa siya kapag naririnig niya ang ingay sa background. Ang tunog ng hangin, ang sigaw ng mga bata. Akala niya, iyon ay patunay na masaya ang kanyang pamilya. Inaalagaan niya ang kanyang katawan upang hindi magkasakit. Kumakain siya ng kung ano-ano, lamang upang makatipid. At lahat ng pera ay pinapadala niya. Walang natitira para sa kanya, kundi ang pangako na makakamit nila ang magandang buhay. Ngunit lumipas pa ang panahon, maging ang mga boses sa telepono ay nagbago. Isang gabi habang nasa video call sila, napansin ni Raymart na madilim ang paligid sa bahay nila ni Rose Ann. Rose, bakit parang madilim dyan? Bakit wala tayong kuryente? Tanong ni Raymart. May problema lang sa linya mahal. Papalitan daw bukas. Sagot ni Rose Ann. Mabilis ang kanyang sagot. At nasaan naman si Anton? Batang-bata pa siya para gumala sa madaling araw. Nasa kwarto lang siya. Tumatahimik dyan. Ngunit sa 5 buwan, nawala ang mga video call. Tawag na lang sa mobile. At kapag tumatawag si Raymart, madalas ay hindi sumasagot si Rose Ann. Kapag sumasagot, palaging mamaya
at may rason kung bakit hindi niya makakausap ang mga anak niya. Mahal, nasa eskwelahan sila ngayon. Mahal, may ginagawa sila sa labas eh. Mahal, baka makatulog na sila. Nagtaka si Raymart. Nagpapadala siya ng mas malaking halaga ng pera. Baka kailangan lang ng pera para sa pag-aaral. Ngunit ang pagdududa ay hindi nawawala. Sa loob ng 2 taon ng pagtatrabaho sa ibang bansa, parang may kakaiba. Parang may pader sa pagitan nila. Dahil dito, nagdesisyon si Raymart. Kinuha niya ang kanyang ipon. Nag-leave siya sa kanyang employer sa loob ng 1 linggo. Uuwi ako, sabi niya sa kanyang sarili. Hindi pwedeng ganito. Sa pagdating sa airport ng Pilipinas ay iba sa huling pagkakataon. Ngayon, wala siyang dala na pasalubong na mamahaling gamit, kundi ang matinding pag-aalala. Sumakay siya ng bus papuntang bahay nila sa Maynila. Sa kanyang isipan, pinagdiriwang niya ang pag-uwi. Inaasahan niya ang pagyakap ng kanyang mga anak. Inaasahan niya ang pagmamahal ng kanyang asawa. Ngunit nang bumaba siya sa tapat ng kanilang bahay, tumigil ang mundo niya. Nakita niya ang 3 bata na naglalaro sa maruming kalsada. Hindi sila katulad ng mga batang nakita niya sa kanyang mga panaginip. Hindi sila nakasuot ng sapatos. Madudumi ang kanilang mga paa. Halatang matagal nang hindi naliligo. Malaki ang kanilang mga tiyan. Isang senyales na malnutrisyon kahit sa murang edad. Ang kanilang mga damit ay sira-sira at madungis. Sila ay parang mga batang palaboy sa kalsada, kumakain ng tingga at nakatingin sa dumi sa mga lupa. Tumayo si Raymart para siyang binaril sa dibdib. Marco? Tawag niya, nanginginig ang boses. Lumingon ang panganay, nakilala niya si Raymart. Ngunit sa halip na magalak, tumakbo ito sa kabilang direksyon. Tumakbo rin ang 2 pa. Anak, ako ang papa niyo, sigaw ni Raymart, halos mabaliw sa pagkabigla. Lumabas sa pinto si Roseanne, hindi siya nakasuot ng ayos. Nasa kanyang likod ang isang lalaking hindi niya kilala. Nakasuot ng manipis na pang-itaas at nakangiti ng pabiro. Hindi nakaligtas sa mga mata ng mga kapitbahay ang eksena. Lumabas sila sa kanilang mga bintana at pintuan. May sumisilip, may nagkwekwentuhan. Nasaan sila? Tanong ni Raymart sa kanyang asawa. Nasaan ang mga anak ko? Nandito lang sila, sagot ni Roseanne, malamig ang tinig. Bakit ka biglang umuwi? Nasaan ang perang pinapadala ko? Sigaw ni Raymart. Unang beses niya itong ginawa sa buhay niya. 5 taon. 5 taon ako nagtiis sa disyerto para sa inyo. Bakit ganitong itsura ng mga anak ko? Nagkibit balikat ng lalaking nasa likod ni Roseanne. Tumingin si Raymart sa lalaking yon. Alam niya agad, ang itsura ng lalaki ay mas malusog kaysa sa kanyang mga anak. Naka-aircon ang lalaki samantalang nagugutom ang kanyang mga anak. Wala ka namang ipinapadala, sabi ni Roseanne. Puro ka lang salita. Ang laki ng sweldo mo, wala ka namang naiuwi. Hindi totoo yan, sigaw ni Raymart. May resibo ako. May mga bank statement ako. Tumawag ako sa bangko. Wala akong alam dyan. Tinawag ni Raymart ang mga kapitbahay. Kayo, mga kapitbahay, palagi kayo nandito. Sabihin nyo, tumatanggap ba sila ng pera? Isang matandang babae ang lumapit. Mister, kahit kailan, wala kaming nakitang padala. Sabi ni Roseanne, wala raw kayong perang ipinapadala. Sinasabi niya na nagkukulang na kayo. Ano? Para siyang mababaliw sa galit. Isa itong kasinungalingan. Tumakbo si Raymart papasok sa bahay. Nakita niya ang loob. Maayos ang bahay sa labas, ngunit sa loob, halos walang laman ng ref. May mga bagong gamit na siguro si Roseanne at ang kabit, ngunit ang mga anak niya ay nasa kalsada. Sa isang sulok may nakita siyang cellphone. Kinuha niya.
Binuksan niya ang message history. Doon niya nakita ang lahat. Ang mga text ng lalaki, ang pagtanggap ng pera mula sa kanya, at ang paggastos nito sa sarili. Rose, sabi ni Raymart, paglabas niya ng bahay hawak ang cellphone. Nandito ang lahat ng ebidensya. Nagulat si Rose Ann. Sinubukan niyang kunin ang phone, ngunit mabilis si Raymart. Wala kang karapatang kumuha ng anuman dito, sigaw ni Rose Ann. Wala kang karapatang sirain ang pamilya natin, sagot ni Raymart. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nilapitan ni Rose Ann si Raymart at sampal siya ng sampal. Umalis ka! Umalis ka rito! Hindi na napigilan ni Raymart. Nilagyan niya ng kaso si Rose Ann, pati na ang lalaking kabit nito. Ang kasong concubinage at pang-aabuso sa pamilya. Dahil sa ebidensya na nasa phone at sa testimonya ng mga kapitbahay na nakakita sa perang dala ni Raymart noon, ay natalo si Rose Ann. Ipinakulong siya. Sa isang madilim na gabi lumabas si Raymart sa kulungan, kasama ang kanyang 3 anak. Hindi na silang dating maliliit na bata na umaasa sa kanya. Ngayon ay mas lalong naging mahigpit ang yakap niya sa kanila. Huwag na kayong mag-alala, sabi niya sa kanila habang nasa bus papuntang probinsya. Hindi na tayo magsasama-sama sa Maynila. Sa probinsya na tayo titira. Nagulat ang mga anak. Ngayon lang sila nakatanggap ng ganitong katiyakan. Papa, totoo po ba? Tanong ni Marco. Hindi na ba tayo iiwan? Hindi na, sagot ni Raymart. Ako na ang mag-aalaga sa inyo. Hindi na ako mawawala. Sa probinsya, nagsimula silang muli. Isang maliit na lupa ang kanyang binili gamit ang natitirang pera. Nagtayo siya ng maliit na bahay. Doon namuhay sila ng simple. Nagtanim sila ng gulay. Nag-alaga ng manok. Kahit maliit ang kinikita, alam ni Raymart na nasa piling niya ang kanyang mga anak. Minsan umiiyak siya sa gabi. Hindi sa galit, kundi sa lungkot ng betrayal. Ngunit sa umaga laging masigasig siyang gumigising. Iniluluto niya ang agahan. Inaayos ang kanilang paaralan. Isang araw, habang nasa palengke siya, may nakilala siyang babae, si Jenny. Isang negosyante ng gulay. Mabait si Jenny. Nakita niya ang kalagayan ni Raymart at ang kanyang 3 anak. Gusto mo ng tulong? Tanong ni Jenny isang araw. Pwede kaming magkaroon ng pakikisama sa pagtitinda ng gulay. Nagsimula sila mag-usap. Unti-unti nakilala ni Jenny ang mga anak ni Raymart. Hindi siya tumalikod. Sa halip, naglaro siya sa kanila. Namili ng damit, nagturo ng mga bagong bagay. Hindi mo kailangang maging nag-iisa, Raymart, sabi ni Jenny isang hapon. Maraming babae ang gusto ng responsableng lalaki. Ikaw ay isa sa kanila. Natatakot ako, amin ni Raymart. Baka maulit lang ang nangyari. Hindi ako katulad niya, sagot ni Jenny. Ang pamilya ay hindi negosyo. Ang pamilya ay tungkulin. Dahil sa kabutihan ni Jenny, nagbukas muli ang puso ni Raymart. Nagpakasal sila sa isang simpleng seremonya. Ikinasal sila sa harap ng kanilang mga anak at ilang kaibigan. Dahil sa tulong ni Jenny, nagkaroon ng sariling tindahan si Raymart. Hindi na siya kailangang umalis ng bansa. Unti-unti nilang naipundar ang kanilang sariling puhunan. Nagkaroon ng mas maayos na bahay. Nakapag-aral ng maayos ang kanyang mga anak. Si Marco, naging inhinyero. Si Ramon, naging guro. Si Anton, naging doktor. Tuwing sasapit ang Pasko, silang lahat ay nagkakaisa. May kanta, may tawa. Ligtas na sila sa gutom at sa lungkot. Isang araw, habang nakaupo sa bukas na bintana ng kanilang bahay sa probinsya, napangiti siya. Ito pala ang aral. Ang pamilya ay hindi nabibili ng pera. Ang pamilya ay binubuo ng pagmamahal at tiwala. Bulong niya sa kanyang sarili. Mula noon, hindi na niya hinangad na magtrabaho sa ibang bansa. Alam niya, ang tunay na yaman ay nasa kanyang tabi. At sa pagkakataong ito,
hindi niya ito pababayaan kailanman. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang istorya. At sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pong istorya. Muli ay maraming salamat po. At God bless us all.